Minomonitor natin na tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na dito nakapwesto sa northeastern tip ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng lumayo at nasa labas na siya ng tinatawag natin na Tropical Cyclone Information Domain. Ito yung wider range na version ng Philippine Area of Responsibility at in-extend natin ito para i-monitor pa rin at tignan natin or ibalita kung meron mang paparating or meron malapit sa Philippine Area of Responsibility na pwedeng pumasok para kahit malayo pa lang yung bagyo ay mapapaghandaan na natin. At kung magkakaroon din man ng enhancement ng Southwest Monsoon ay mapapakita natin kahit na may kalayuan na yung mga bagyo. Ang nakakaapekto sa atin ngayon ay yung Southwest Monsoon pa din, pero focus na lang siya dito sa Northern Luzon, kasama yung tatlong main na region natin dyan, yung Cordillera Administrative Region sa gitna, and then yung Ilocos Region at Cagayan Valley Region. At asahan natin na magiging maulap ang ating kalangitan at mataas ang tsansa dito sa Batanes. Pero dun sa binanggit natin kanina na tatlong main region ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. Ang ibig sabihin nito ay mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa ating Northern Luzon. Pero mataas pa rin yung tsansa ng pag-ulan dito sa Batanes. Samantala, dito naman sa Central Luzon, pababa sa Metro Manila, Southern Luzon, kasama yung Visayas at Mindanao, asahan natin na magiging maaliwalas ang ating kalangitan. Partly cloudy to cloudy skies din, maliit yung tsansa ng mga pagulan at kung magkakaroon man tayo ng mga pagulan, ito ay dadalhin ng mga tinatawag natin na localized thunderstorm. Kung ulan man, panandalian lang ito, mga minuto hanggang 1 oras at kapag tumagal ng 2 oras ay matagal na iyon. So asahan natin na patuloy na magiging mainit kasama bukas sa ating forecast din, nakikita natin na magpapatuloy ito hanggang Tuesday.